Ate Neji, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video para sa mga ina-upload yung Reels. Punta lang kayo sa Play Store or sa App Store nyo at search nyo yung CapCut. At dahil meron na akong CapCut, update lang natin to. Matagal ko nang gamit itong CapCut mula pa nung nag-YouTube ako. Marami ka kasing tools na magagamit sa CapCut. Pwede rin naman kayong mag-edit sa Facebook, kaso nga lang limited lang yung magagamit yung tools. Pero dito sa CapCut, marami kang magagamit. Free lang din naman itong application na to. Kahit hindi ka mag-avail ng CapCut Pro ay marami ka na rin magagamit na tools dito. Ito yung pinaka-easy na application na ginagamit ko. Kung gusto nyo naman mag-avail ng CapCut Pro ay pwede naman, kaso nga lang may babayaran kayo. Itong CapCut na to ay parang TikTok na rin dahil pwede ka dito mag-upload ng video ng mga inedit mo. May kumikita na rin dito sa paggamit ng CapCut. Marami akong tutorial about CapCut. Gusto nyong malaman ay panoorin nyo lang yung mga past video ko. Basic lang naman ang nituturo ko ngayon sa inyo. Marami pa rin kasi nagtatanong kung ano yung application na ginagamit ko sa pag-edit ng mga videos ko. Mapapaganda mo pa yung quality ng video mo. Ang una natin gagawin ay yung mag-cut ng part ng video. Dito ay aalisin natin yung mga part na ayaw natin. Ang gagawin nyo lang ay move nyo yung video pa left. Tignan nyo kung hanggang saan yung ikakat yung video. Sa una ay napakahirap tignan, pero pag nalaman nyo na kung paano gamitin tong CapCut ay madali na lang. Pag napili nyo na yung ikakat yung video ay pindutin nyo yung mismong video, tapos hanapin nyo yung split sa baba. Tapos pindutin nyo yung delete sa baba. So ayan, nakat na yung unang part na ayaw natin. Ganyan lang yung pag-delete ng mga part ng video or clip. Pindutin nyo yung video, tapos yung split. Tapos pindutin nyo kung alin yung i-delete nyo dun sa mga kinat nyong clip. Nung una kong dinownload tong application na to ay hindi ko rin kabisado agad. Basta explore nyo lang tong mga tools na to ay malalaman nyo na kung paano gamitin. Actually, every clip na kinat natin ay pwede mo din lagyan ng animation. Pero dahil pang FB Reels lang to ay hindi natin lalagyan. Kung mapapansin nyo yung line sa gitna, yan yung base nyo kung saan kayo or hanggang saan kayo magkakat. Pag nakabisado nyo na tong pag-cut ay basic na lang din to sa inyo. Pwede nyo rin i-trim yung video basta swipe left or right nyo lang. Katulad nitong ginagawa ko. Ito lang yung aaralin natin ngayon, yung pag-cut ng video, yung speed ng video, at yung quality ng video. Pati na rin kung paano mag-add ng text at saka ng stickers. Madalas din sa pag-edit ng video ay ginagamit yung speed para mapabilis or mapabagal yung video na ine-edit nyo. Pindutin natin yung first clip, tapos yung speed sa baba. Pindutin yung first clip, tapos hanapin yung speed sa baba. Tapos pindutin nyo yung normal. Dito ay nasa inyo kung mabilis yung speed na gusto nyo or mabagal. Sa akin ay 1.5 lang ay pwede na yon. Kung gusto mo lahat ng clip ay mabilis, ganun lang din ang gagawin mo sa lahat ng clip mo. Next na gagawin natin ay mag-add ng audio. Sa Facebook ay may available na rin na mga audio. Kaso isa lang na audio yung ma-add mo. Pero dito kahit ilang audio yung ilalagay mo or sound effects ay pwedeng-pwede. Kung ayaw mo yung audio ng mismong video mo ay pindutin mo yung mute dun sa una. Lahat ng clips mo nun ay mawawalan ng audio. Dito ay makakapaglagay tayo ng background music at saka ng mga sound effects. Halos lahat ng sound effects dito ay no copyright. Kaya hindi mo na rin po problemahin yung pag-download ng sound effects or ng music. Pag sa Facebook pa kasi naglagay ng audio ay madalas yung mga audio doon ay copyright. Pwede mo naman gamitin yung mga audio doon, kaso nga lang ay hati na kayo sa revenue ng may-ari ng audio. Kung nahihirapan kang hanapin yung sounds na gusto mo ay pwede mo siyang i-search. Kunwari ay naghahanap ka ng laugh effects, ayan, marami kang mapagpipilian dyan. Kung gusto mo naman na happy background ay search mo lang yung happy. Para hindi mo na hanapin ulit yung gusto mong sound effects ay pwede mo siyang i-add to favorites. Pindutin mo lang yung katabi ng plus sign. Tapos kung i-add mo na to ay pindutin mo yung plus sign. Kung i-delete mo naman ay pindutin mo yung sounds, tapos hanapin mo yung delete sa baba. Kung ayaw mo naman na may background music at gusto mo naman na mag-voice over sa mismong video mo ay pwedeng-pwede din. Pindutin mo lang yung audio at hanapin mo itong record. Dito ay pindutin mo ng matagal habang nagsasalita ka. Kapag nagkamali ka rin naman ay pwede mo din i-delete. Yung enhanced voice ay hindi natin siya pwedeng gamitin dahil CapCut Pro yan. Hindi naman kasi tayo nag-avail ng CapCut Pro kaya hindi natin siya magagamit. Pwede mo din lagyan ng effects yung voice over mo. Kung tamad kang mag-voice over ay pwede din. May paraan tayo dyan. Pindutin mo lang yung text audio. Dito ay itatype mo yung gusto mong sabihin sa video mo. Example ay, hello, welcome to my vlog. Pagkatapos ay hahanap ka na ng voice over na pwede. Hello, welcome to my. Pwede mo din siyang i-adjust kung gaano kabilis. Pindutin mo lang yung more voices sa gilid kung gusto mo pa ng Hello, ibang welcome voice. to my. Hello, welcome to my vlog. At pwede mo din ibahin yung style ng text mo. Pagkapindot ng voice over sa baba ay makikita mo yung style. At pipili ka ng templates dyan. Hello, Dahil welcome to my gamitin vlog. natin yung mga may nakalagay na pro na yan ay hindi rin natin masisave yung video na inedit natin. Hello, welcome to my vlog. Kung
meron naman voice over agad yung video nyo at gusto nyo may caption yung video nyo, ay pwede tayong mag-generate ng caption dito. Yung habang nagsasalita kayo dun sa video nyo ay meron din silang nababasa sa baba. At dahil minute natin yung mismong video na to ay wala siyang na-detect na voice. Mas maganda rin kasi na merong subtitle or caption yung mismong video nyo. Kung yung mismong video nyo ay meron siyang voice na Tagalog or Filipino or English ay pwede niyang ma-generate na caption. Pero minsan mali yung na-generate niyang caption kaya pwede mo din naman siyang i-edit. Next naman, kung gusto nyo maglagay ng filter ay pwede din. Hanapin nyo lang yung filter sa baba. Tapos, pili na kayo kung anong gusto nyong filter dyan. Dapat yung piliin nyo ay yung natural pa rin. Huwag yung mga sobrang effects or filters. Kung gusto nyo rin naman maglagay ng mga stickers ay meron din dito. Marami kayong mapagpipilian na stickers dito at napaka-cute ng mga stickers nila. Kung pangit naman yung quality ng video mo ay pwede mo din tong mai-adjust dito. At mapaganda pa yung quality ng video mo. Pindutin mo lang yung mismong video at pindutin mo yung adjust. Dito may a-adjust mo yung brightness, yung contrast, yung saturation. In short, mapapaganda mo pa yung quality ng video mo. Itong ginawa ko ay isahan lang. Pagkatapos ay i-check nyo yung sa taas. Tapos adjust mo sa lahat ng mga clips mo. Kung gusto mo naman na isang clip lang yung i-adjust mo ay pwede rin. Pindutin mo lang yung mismong video at makikita mo na yung adjust sa ibaba. Kunwari ay merong isang clip na malabo ay pwede mo siyang paliwanagan. Sa Facebook, pwede din naman kayong mag-add ng text kaso nga lang limited lang yung mga style or format ng mga text nyo. Dito ay marami kang pagpipilian na magandang format or template. Again po, basic lang po yung mga tinuro ko na to. Para lang po ito sa mga nag-FB Reels na hindi alam kung saan pwede mag-edit ng videos. Pag in-explore nyo pa po itong application na to ay marami pa kayong matututunan. Hindi po ako expert sa pag-edit pero tinatry ko po yung best ko para ma-share yung knowledge ko sa application na to. Kunwari po ay naglagay tayo ng POV at gusto natin lahat ng clip ay merong nakalagay na POV, adjust lang natin sa dulo ng video. Pag natapos na po kayo ay pindutin nyo lang po yung export sa taas. So ayun lang po, sana po meron po kayong natutunan sa ating tutorial. Huwag nyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe po ang ating video.